Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaaring may buhay o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno't halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki. Maituturing ding bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik na siyang nagbibigay daan o tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nilalang na may buhay upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kabilang dito ang hangin, lupa, tubig at iba pang mga anyo nito. May buhay man o wala, kapag sumusuporta sa pagpapatuloy ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang, ay maituturing na bahagi ng kalikasan. Yung pagtatapon ng basura. Dahil sa walang habas na pagtatapon ng basura, nagbabara ang mga daanan ng tubig, kung kaya't kapag dumating ang malakas na ulan, di maiiwasan ang pagbaha. Dagdag pa rito ang paglaganap ng mga sakit. Ito ay sa dahilang naging ugali na rin ng mga tao ang hindi tamang pagtatapon ng mga maruruming basura o kalat na pinamumugaran ng mga insekto at mga mikrobyong nagdadala ng sakit. Ang mundo ay ginagawa nating malaking basurahan. Maraming bahagi ng kalikasan ang naaapektuhan dahil sa maling pagtatapon ng basura. Ang hangin na ating nilalanghap ay unti-unting dumurumi. Karaniwang nagdudulot ng mga karamdaman ang polusyon. Kapag ang mga ito ay hindi naagapan, maaaring maging sanhi ng kamatayan, lalo na kapag marumi ang hangin nilalanghap. Patuloy na pagputol ng puno, lalo na yung walang permiso o inilan, ay may malaking epekto sa ating kalikasan. Ang ating anyong tubig ay unti-unti na rin nasisira, gaya ng hangin at lupa. Polusyon na to ay hindi lamang nadarama sa Pilipinas, kundi sa buong mundo rin. Sino kaya ang dapat sisihin sa mga maling gawain ito o pagmamaltrato sa kalikasan? Sino ba ang patuloy na nagtatapon ng basura? Sino ba ang patuloy na pumuputol ng mga puno sa kagubatan? Kung ating titignan, walang sino mang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito, kundi ang tao rin mismo. Ating tatandaan, ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan na pangalagaan ang kalikasan na kanyang nilikha. Lahat tayo ay mamamayan ng iisang mundo sapagkat tayo ay nabubuhay lamang sa iisang kalikasang lalang ng Diyos para sa atin. Ikaw na likha ng Diyos, anong magagawa mo?